misteryosong musika. Sa isang liblib na probinsya sa Pilipinas, may isang lumang tulay na bakal na bumabagtas sa isang malapad at malalim na ilog. Para sa mga dayo, isa lang itong ordinaryong tulay. Pero para sa mga lokal, ito ay isang lugar na nababalot ng misteryo at takot. Kilala ito sa tawag na ang tulay na walang dulo. Sabi ng matatanda, ang tulay ay may dalang sumpa. Kapag tinawid mo ito sa hating gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, hindi ka na raw makakarating sa kabilang dulo. Paulit-ulit ka lang babalik sa pinanggalingan mo. At sa bawat pagbalik, may isang kasama kang mawawala. Ang mas nakakatakot, hindi mo raw mapapansin agad na may kulang sa inyo. Parang nabura na lang sila sa alaala mo, hanggang sa huli na ang lahat. Isang gabi, isang grupo ng magkakaibigan, sina Marco, Bea, Kevin, at Jenny, ang nagkayayaang subukan ng alamat. Mga bagong salta sila sa probinsya, nagbabakasyon lang at uhaw sa adventure. Para sa kanila, kwentong kutsero lang ang lahat. Seryoso ba kayo? Baka mamaya may lumabas na multo dyan. Pabirong sabi ni Jenny na siyang pinakamatatakutin sa grupo. Relax ka lang, Jen. Kwentong pambata lang yan, sagot ni Marco, ang leader ng barkada. Tara na para may maikwento tayo pag-uwi. 11:30 ng gabi nang marating nila ang paanan ng tulay. Malakas ang ihip ng hangin at ang tanging ilaw nila ay ang liwanag ng buwan at ang mga dala nilang flashlight. Ang kalawangin at makipot na tulay ay parang isang mahabang balangkas sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim, maririnig ang mahinang agos ng ilog. Okay, game na. Sigaw ni Kevin, sabay bukas ng video sa cellphone niya. Dokumentado to para mapatunayan nating walang multo. Nagsimula silang maglakad, nagtatawanan at nag-aasaran. Si Marco ang nauuna, sinusundan ni Bea, tapos si Kevin, at nasa huli si Jenny. Ang bawat hakbang nila sa mga bakal na tabla ay lumilikha ng nakakakilabot na alingawngaw. Nasa kalagitnaan na sila ng tulay nang biglang humangin ng mas malakas. Namatay ang lahat ng flashlight nila nang sabay-sabay. Hala, anong nangyari? Gulat na tanong ni Jenny. Kalma lang, baka napundi lang, sabi ni Marco habang kinakalikot ang flashlight niya. Subalit ayaw na nitong bumukas. Ganoon din ang sa iba. Biglang may narinig silang isang mahinang kaluskos mula sa kabilang dulo ng tulay, doon sa dapat nilang patunguhan, para itong mga tuyong dahon na inaapakan. Natahimik silang lahat. Ang kaninang tawanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Sino yan? Matapang na tanong ni Marco. Walang sumagot. Ilang saglit pa, may narinig silang tila isang mahinang tawa. Isang tawa na parang nanggagaling sa isang bata, pero puno ng kalungkutan. Narinig niyo yon? Bulong ni Bea na nakakapit na ng mahigpit sa braso ni Marco. Tumakbo na tayo pabalik, sigaw ni Jenny, at hindi na sila nagdalawang isip. Nagtatakbuhan sila pabalik sa pinanggalingan nila. Ang bawat yabag ay parang hinahabol ng kung anong hindi nila makita. Pagdating nila sa dulo, hingal na hingal silang napasandal sa kanilang sasakyan. Grabe. Ano yon? Tanong ni Kevin habang sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Nakunan ko kaya yun sa video? Nagtawanan sila. Medyo nawala na ang kaba. Sabi sa inyo may kababalaghan dito eh, sabi ni Marco. Tara na, uwi na tayo. Sumakay sila sa kotse. Si Marco ang nagmamaneho. Habang paalis sila, napatingin si Bea sa salamin. Teka, sabi niya. Nasaan si Jenny? Nagkatinginan silang tatlo. Nilibot nila ang paningin sa loob at labas ng sasakyan. Wala si Jenny. Imposible! Kasama natin siyang tumakbo pabalik, sigaw ni Kevin. Bumaba sila ng kotse at sinimulang tawagin ang pangalan ni Jenny. Jenny! Jenny! Nasaan ka? Walang sumasagot. Biglang nanlaki ang mata ni Marco. Teka, yung alamat, sabi, babalik ka sa simula pero may kulang sa grupo. Kinilabutan silang tatlo. Nagpanik sila. Kailangan nating bumalik sa tulay.
Baka nandoon pa siya, sabi ni Bea. Kahit takot na takot, bumalik sila. Pero pagdating nila sa tulay, wala silang nakitang Jenny. Ang tulay ay tahimik at walang katao-tao. Paano to nangyari? Sigurado akong kasunod ko lang siya kanina. Naluluhang sabi ni Kevin. Habang nag-iisip sila, napansin ni Marco ang isang bagay sa lupa, malapit sa paanan ng tulay. Isang panyo. Ang paboritong panyo ni Jenny. Dinampot niya ito. Malamig. Napakalamig na parang galing sa yelo. Sa pag-angat ng tingin ni Marco pabalik sa tulay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may naaninag siyang isang anyo sa gitna nito. Isang figura ng babae, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa kabilang dulo. Jenny, tawag ni Bea. Dahan-dahang lumingon ang figura. Pero hindi ito si Jenny. Isa itong matandang babae na may mahabang puting buhok at mga matang walang buhay. Ngumiti ito sa kanila, isang ngiting malungkot at nakakakilabot. Kasabay ng pagngiti nito, muling umihip ang malamig na hangin at namatay ang mga ilaw ng kanilang sasakyan. Napasigaw sila sa takot at nagtakbuhan pabalik sa kotse. Nagmamadaling pinaandar ni Marco ang sasakyan at humarurot palayo. Sa rearview mirror, kitang-kita niya ang matandang babae na nakatayo pa rin sa paanan ng tulay, kumakaway ng dahan-dahan. Pagdating sa tinutuluyan nila, hindi sila makatulog. Paulit-ulit sa isip nila ang nangyari. Bakit si Jenny? Paano siya nawala ng ganoon kabilis? Kinabukasan, sinubukan nilang tawagan ng cellphone ni Jenny. Nagriring ito, pero walang sumasagot. Nagpunta sila sa pulisya para i-report ang pagkawala niya. Tinanong sila kung saan sila huling nagkasama. Sa may tulay po sa may sityo malalim, sagot ni Marco. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang tulay na walang dulo? Tanong ng isang matandang pulis. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Iho, hindi na kayo ang unang nakaranas niyan. Marami nang nawawala diyan. Ikinuwento ng pulis na dekada na ang nakalipas, may isang dalaga na nagpakamatay sa tulay na iyon matapos iwan ng kanyang kasintahan. Mula noon, sa tuwing may magkasintahang tatawid o barkadang magulo, kinukuha raw ng kaluluwa ng dalaga ang isa sa kanila para maging kasama sa kanyang walang hanggang kalungkutan. Hindi na nila nakita pa si Jenny. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, sumuko na rin ang mga awtoridad. Umuwi sina Marco, Bea at Kevin na dala-dala ang bigat ng isang trahedya na sila mismo ang naghanap. Minsan, sa kalaliman ng gabi, napapanaginipan pa rin ni Marco ang tulay. Sa panaginip niya, nakikita niya si Jenny, nakatayo sa gitna ng tulay, katabi ang matandang babae. Pareho silang nakatingin sa kanya na may malungkot na ngiti na parabang nag-aanyaya, na parabang sinasabing, bumalik ka, may kulang pa. Ang tulay na walang dulo ay nananatili sa lugar nito, tahimik na naghihintay sa mga susunod na biktima na susubok sa kanyang alamat. Isang paalala na may mga kwento na hindi dapat isinasawalang bahala at may mga lugar na hindi dapat pinupuntahan, lalo na kapag ang kadiliman ay bumabalot na. Maraming salamat sa panunood. Kung may alam kayong mga kwentong katulad nito, huwag kayong mag-atubiling i-share sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa pagtawid sa mga lumang tulay sa gabi.